No Oktubre 2, 1990 dilan, isang babae ang nag-iwan ng isang coat sa isang lumang laundry shop sa Quiapo, Maynila at pagkatapos ay umalis. Huwag niyo pong lalabahan, pakiusap niya. Itago niyo lang po. Babalikan ko po ito sigurado. 3 beses niya itong inulit. Maputla ang kanyang mukha, walang bahid ng kulay. Ngunit ayon sa alaala ng matandang may-ari ng laundry shop, ang kanyang nga mata ay nanlilisik, halos nakakatakot sa tindi ng titik. Nang gabing iyon, nakatanggap siya na tawag mula sa kanyang asawa at nagtungo sa isang rest house sa labas ng Metro Manila sa Antipolo. At hindi na siya muling nakabalik. Ang kanyang asawa ay isang sikat na personalidad na kilalang halos bawat Pilipino. Isang malamat na mandalero na nagaris sa PBA. At pagkatapos magretiro ay minahal na masa bilang isang sports analyst na nagbibigay buhay sa mga laro sa telebisyon. Pagkatapos mawala ng kanyang asawa, umiyak siya sa isang press conference at ang buong bansa ay nakiramay sa kanyang kalungkutan. Sa panahong iyon na limitado pa ang forensic science at bihira pa ang CCTV, itinuring ng pulisya na isa lamang itong kaso ng paglalayas at dahan-dahang nabura ang insidente sa alaala ng mga tao. Ngunit hindi siya isang taong walang muwang. Tila nahulaan niya ang trahediyang sasapitin, kaya gumawa siyang isang pambihirang desisyon sa kanyang mahuling sandali. Nagiwan siya nga isang mensahe sa bulsa ngang quote et sa kalobluban. Nang lining nito, itinago niya ang isang lihim na hinding-hindi gugustuhin ng kanyang asawa na malaman ng buong mundo. 3 taon ang lumipas sa taglagas ng 2002 sa isang lumang laundry shop sa Quiapo na malapit ng magsara, isang coat na walang kumukuha ang natakpuan. Nang ipasok ng 70 taong gulang na may-ari ang kanyang kamay sa bulsa ngang coat, gaya ang kanyang nakasanayan, isang maliit na papel na nakatupi ng 4 na beses ang sumayat sa dulo ng kanyang madaliri. Nakasulat dito ang isang pangungusap maring isinulat gamit ang ballpen. Ano ang kakilakilabot na katotohanang nakatago sa likod ng perpektong maskara ngang idolo ngang bayan bakit sa isang simpleng laundry shop sa kanilang lugar? Niya ipinakatiwala ang kanyang kapalaran at hindi sa pulisya. At paanong angkot na iyon na lumabas sa mundo pagkatapos ng 3 mahabang taon ang siyang nakpabagsak sa isang perpektong krimen? Simulan na natin ang kuwento ngaraw na iyon. Noong Oktubre 12, 2002, Sabadong hapon, medyo malamig na ang hangin. Sa isang eskinita sa lumang bahagi ng Quiapo, naroon pa rin ang Alingsion's Laundry Shop, kung saan ang pintura ng signboard ay halos tuklap na. Si Alingsion, 72 taong gulang na, ay nakatayo sa harap ng isang kinakalawang na estanteng bakal, isa-isang inilalabas ang nga damit na nakabalot sa plastik at inilalagay sa sahig. Sa ibabaw ng counter nakapatong ang isang redevelopment notice, hudyat ng pagtatapos ng 40 taong serbisyo. Napakagatlabi si Alingsion habang maingay na hinihila ang isang maalikabok na plastic bag. Naku, ang dami namang damit na hindi na binalikan. Anong gagawin ko, sa gato bumuntong hininga nang malalim si Alingsion at iniabot ang kanyang kamay sa pinakasulok ng estante. Isang begi na cashmere coat ang mabigat na nakuha niya. Sa ibabaw ng plastik nakadikit pa rin ang isang naninilaw at halos malabong resibo. Inayos ni Alingsion ang kanyang salamin at inilapit ang mukha sa resibo. Oktubre 2, 1999. Ang pangalan ay Isabel Reyes. Kinunot ni Alingsion ang habang tinuturo ang numerong nakasulat sa tabing resibo. 3 taon nang walang kahit isang tawag sa numerong to, pero sabi niya babalikan niya raw talaga. Tiningnan ni Alingsion ang sarili niyang sulat kamay na paalala sa ibaba ng coat at dahan-dahang tinanggal ang plastik. Isang malabong alaala ng isang batang babae na paulit-ulit
na nakpakiusap na huwag, labhan at itago lang ang damit ang pumasok sa kanyang isip, gaya ang pakiusap hindi ito idinaan ni Aling sa proseso ang paglalaba, nilayan lang niya, ito ang malinis na plastik at maingat na inilagay sa estante para sa mga hindi pa nakukuhang damit. 3 taon nang lumipas at ang mayaring ako ay hindi na makontakt. Kailangan kong mahanap ang may-ari bago ko lisanin ang lugar na tubulong ni Aling sa sarili. Habang ayon sa kanyang nakasanayan ipinasok ang kamay sa kanang bulsa ng coat. Naramdaman ng kanyang madaliri ang gaspang ng papel at isang maliit na mensaheng nakatupi ng 4 na beses ang lumabas. Walang kamalay-malay na binuklat ni Aling ang papel ngunit bigla siyang natigilan at nanigas. Puno ang papel nga salitang mariing isinulat gamit ang balpen. Tulong. Gusto akong saktan ang asawa ko. Nanginginig ang kamay ni Aling habang binabasa ng malakas ang sumunod na pangungusap. Ngayong gabi pinapapunta ako ang asawa ko sa rest house namin sa Antipolo. Kung may mangyari sa akin pakiusap tingnan ninyo ang lugar na iyon. Nagsimulang manginig ng husto ang mga daliring matanda. Nagmamadali niyang inilapak ang papel sa counter at sinunggaban ang luma at nakasabit na telepono. Hello police ba? Yan dito po sa isang laundry shop sa Quiapo. May natakpuan po akong isang nakakatakot na sulat. Pasigaw na sabi ni Aling sa telepono halos idiin ang hawakan sa kanyang tainga. Ang mapulis na responder ay maingat na sinuri ang mensahe at resibo sa counter. Inilagay ng isang police captain ang pangalang Isabel Reyes sa kanilang database at sinimulang ikumpara ito sa malumang file ng kaso. Sa screen ng computer malinaw na lumitaw ang isang missing person report na isinampa noong Oktubre 3, 1999. Ang nag-report, si Marco Villanueva. Siya ba yung sikat na player tanong ni Kapitan? Sa kanyang kasama, abang tinuturo ang monitor. Opo sir, yung dating PBA star na sikat na commentator na yon. Gulat na. Sinilip ng isang bagitong pulis ang record. Si Marco Villanueva ay isang alamat NHPVA nung dekada 90 at kahit pagkatapos magretiro ay isang sikat na personalidad sa telebisyon. Siya rin ang taong nakakuha ng simpatya ng publiko ng umiyak. Siya sa isang press conference nung nawala ang kanyang asawa. Dahil sa kabigatan ng sitwasyon agad itong inireport ng mapulis sa Homicide Division. Nang matanggap ang report, binanggit ng hepe, Manila Police District Homicide Division, ang isang panggalan. Siya ay si SPO Tiga. Ricardo De Leon isang veteranong investigador na 52 taong gulang na 3 taon na lang ay magre-retiro na at abala sa pagbuno sa mga bunton ng papeles. Inihagis NEP ang file N kaso kasamang, litrato N zulat sa harap ni Ricardo. Ricardo sabi ang hepe abang nakasandal sa kanyang upuan at itinuturo ang litrato gamit ang kanyang nuso. Hindi ba ito yung kasong hawak mo 3 taon na, ang nakalipas isinuwa ni Ricardo, ang kanyang salamin binasa, ang nasalita sa litrato at biglang napatayo. Si Isabel Reyes nga, siya nga ito. Tanda ko ang sulat kamay na to. Sa naniningkit ng mga mata ni Ricardo parang pelikulang na flashback, ang mga alaala mula 3 taon na ang nakalipas. Noong nga panahong iyon ginamit ni Marco Villanueva ang kanyang kasikatan para igiit na naglayas lamang ang kanyang asawa pagkatapos ng isang pag-away. Dahil walang saksi at kahit ang pamilya ni babae ay umamin na may history ni paglalayas ang anak basta na lang isinara ang kaso. Sa loob ngang 3 taon dinala ni Ricardo ang bigat ngang kaso na tila ba siya ang may kasalanan? Ang masalitang rest house sa Antipolo na nasa litrato ay hindi kailanman nabanggit sa investigasyon nun. Humigpit ang kamao ni Ricardo at marahas na hinampas ang mesa nga hepe kailangan nating buksan ulit ang kasong to hindi ito simpleng paglalayas. Isa itong trahedya. Napakunot ang nongepe sa sigaw ni Ricardo na puno ng kumpiyansa.
Kung bubuksan natin ulit ang isang sarado ng kaso, sa tingin mo ba mananahimik lang si Marco Villanueva? Kailangan natin ng matibay na ebidensya. Sabi ngang hepe na may pagdududa habang nakatitik kay Ricardo. Eng, press house sa Antipolo na nakasulat sa mensahe ay isang lugar na hindi man lang lumabas sa investigasyon nun. Sabi ni Ricardo habang inaayos ang mga dokumento. Ungkatin ko lahat ng ari-arian na nakapangalan kay Marco Villanueva. Sa pagkakataong ito, hinding-hindi ko na to palalampasin. Agad na tumakbo si Ricardo sa opisina ng homicide at tinapik ang balikat ng kanyang junior partner si PO2 Miguel Santos. Migi, tigilan mo na yung ginagawa mo at kumilos ka na. Kunin mo lahat ng record ng mga lupa at building na nakapangalan kay Marco Villanueva. Utos ni Ricardo na sinimulan namang i-type ni Miguel sa keyboard habang nanlalaki ang mamata. Bakit po bigla si Marco Villanueva? Yung sports commentator po ba ang tinutukoy nyo, sir? Tanong ni Miguel na may pagtataka, ngunit imbes na sumagot, isinara na lamang ni Ricardo ang kanyang bibig. Samantala sa isang sports cafe sa Ortigas Center, Daksan ang makataw matapos ang isang TV taping. Si Marco Villanueva na nakasuot sang malinis na suit ay lumabas. Cafe na may NGT sa labi. Kinuha niya ang kanyang nagriring na cellphone mula sa bulsa at habang idinidikit sa tainga, biglang nanigas ang kanyang expression. Anong problema, bakit ka napatawag ng ganitong oras pa, bulong? Natanong ni Marco sa kanyang manager habang palingalinga sa paligid. Habang nagpapaliwanag ang manager sa kabilang linya, biglang natigilan si Marco. Sumisikat ng maliwanag ang araw ng taglagas sa kanyang balikat, ngunit ang kanyang tingin ay kasing lamig ng yelo. Noong Oktubre, ondort ikibiniki, Lunes ne umaga, napakaingay ne istasyon nek pulis dahil sa mga kasong naipon noong weekend. Sa isang sulok ng opisina ng MPD Homicide sa mesa ni SPO3 Ricardo de Leon, nakalatak ang maalikabok na file ng kaso mula 1919. Si Ricardo na may salamin sa dulong kanyang ilong ay nakayuko sa madokumento habang sa tapat niya si PO2 Miguel Santos ay abala sa pag-aral ng mga record gamit ang isang dilaw na highlighter. Migi, tingnan mo to, sabi ni Ricardo marahas na tinuturo ang isang linya sa naninilaw na papel. Ito lang ang nag-iisang opisyal na record ng huling pagkakataong nakita siya. Oktubre 119-99-300 PM, nag-withdraw ng Yun 00 sa isang sanggay ng PNB sa Maynila. Ito ang huling financial transaction ni Isabel Reyes. Iwinagay ni Ricardo ang isang malabong screenshot mula sa CCTV. Pinagmasdan ni Miguel ang larawan ni Isabel na nakasuot ng sombrero at nakayuko. 10,000, hindi po ba masyadong maliit? Yan para sa isang taong tatakas. Sir, nakuha ko na po yung listahan ng maari-arian ni Marco Villanueva. Ipinakita ni Miguel ang screen ng computer. Bukod sa kondominium niya sa Makati, wala ng ibang opisyal na nakarehistro. Pero nang pinalawak ko ang paghahanap sa Rizal, isang rest house sa Antipolo na nakapangalan kay Marco Villanueva ang lumabas. Mabilis na kinuha ni Ricardo ang printout at tinitigan ang address, rest house. Isang lugar na hindi man lang niya binanggit sa investigasyon noon. Kinagat ni Ricardo ang kanyang labi at isinulat ang address sa kanyang notebook. Amoy malansa. 2. Umpisahan nating kausapin ulit ang mga taong malapit sa kanya. Kailangan nating magsimula sa umpisa para makakuha ng search warrant. Agad na nagmaneho ang dalawang detective papunta sa isang lumang apartment complex sa San Juan. Pagdating nila sa tinitsiyahan na ina ni Isabel si Ailing Belin Reyes, laupes na ng tanghali. Nang pindutin nila ang doorbell, narinig nila ang mabagal na pakalatkat ng sinalas at ilang saglit pabinuksan ng isang payat na si Aling Belen, 60, isang taong gulang ang pinto. Ginang Reyes, ako po si SPO3 Ricardo de Leon mula sa MPD. Nandito po kami para magtanong ulit tungkol sa anak ninyo.
Maingat na ipinakita ni Ricardo ang kanyang ID at biglang nawala ang kulay sa mukha ni Aling Belen. Walang imik na pinapasok ni Aling Belen, ang mga detective sa sala at nagayin ng 2 baso ng mainit na tubig. Habang inilalapa ang baso nanginginig, ang kamay ni Aling Belen na parang tuyong dahon. Ginang Reyes noong 1999. Kailan niyo po huling nakita ang anak ninyong si Isabel, tanong ni Ricardo sa malumanay, ngunit matatak na boses habang binubuklat ang kanyang notebook. Matagal na tinitigan ni Aling Belen ang refleksyon sa baso bago nagsalita. Noong Setyembre siguro, yun. Bigla siyang dumating mag-isa, pero hindi tulad ng dati, wala siyang kibo at nakaupo lang sa sala. Hinimas-himas ni Aling Belen ang dulong ng kanyang duster habang namumula ang mamata. Tapos bigla siyang tumayo at isinuot ang sapatos niya sa may pinto. Ni hindi man lang lumingon pag-alis niya. Yun na ang huling beses na nakita ko ang likod niya. Tahimik na tumango si Ricardo habang isinusulat ang sinabi ni Aling Belen. Si Miguel naman na nasa tabi ay malungkot na tinitingnan ang litrato ni Isabel sa pader. Pabalik sa istasyon na daanan ng 2 detective, si Marites Gomez, isang dating kapitbahay ni na Isabel sa kanilang kondominium. Nakatayo sa harap ng pinto ang 38 taong gulang na si Marites ay tila natatakot nang malaman na pulis ang kausap. Si Isabel po, yung tungkol sa pakawalan niya, 3 taon na ang nakalipas, maingat na tanong ni Marites mula sa siwang ng pinto. Opo, kahit anong maliit na detalye po kung may naalala kayo sinusubukan po naming i-verify ulit. Sabi ni Ricardo, na may ngiti para pakalmahin siya ngunit nakalangan pa rin. Si Marites. Ang totoo natakot akong magsalita nun. Siguro nga kalagitnaan ng Setyembre. Yun may narinig akong malakas na kalabok mula sa unit ni na Marco Villanueva. Hinaan ni Marites ang kanyang boses at lumingalinga. Tapos may narinig akong parang mahinang ungo. Pero kinabukasan ang saya-saya ni Marco nang bumati sa akin sa hallway, kaya inisip ko na guni-guni ko lang yun. Hinaplos ni Marites ang kanyang braso na tila kinikilabutan. Ay o nga pala, laging nakasuot ng long sleeve si Isabel kahit mainit ang panahon. Minsan nakasabay ko siya sa elevator, may nakita akong malaking pasa sa batok niya. Itinigil ni Ricardo ang pagsusulat at tinitigan si Marites. Hindi niyo po ba tinanong kung anong nangyari sa pasatanong ni Ricardo at yumiling si Marites? Tinanong ko po. Sabi niya nasaktan daw siya habang nagsasanay nga sayaw. Sobrang lungkot na, itsura niya kaya hindi ko na siya inusisa pa. Nagpasalamat si Ricardo kay Marites at bumabang hagdan. Ang bawat hakbang ng detective ay tila may pabigat na bato. Pagbalik sa opisina, muling kinuha ni Ricardo ang sinumpaang salaysay ni Marco Villanueva noon. Ayon dito, umuwi siya nga 11:00 PM noong Oktubre 2 at doon niya nalamang wala na ang kanyang asawa. Ngunit ang bagong nakuha ni Miguel na tapping schedule mula sa TV station ay iba ang sinasabi. Sir, noong Oktubre 2 eksaktong 6:00 PM natapos ang tapping. May 5 oras na patlang bago yung sinabi niyang oras ng pag-uwi. Inilapak ni Miguel ang papel sa mesa na may kasamang kalabok. 5 oras. Saan kaya nagpunta ang sikat neting komentator? Sa loop ng mahabang panahong yun sumandal si Ricardo sa kanyang upuan at tumingala sa kisame. Noon pinatotohanan ng makasama niya sa TV station na makakasama sila sa isang dinner, kaya pinalampas na lang. Ngayon kailangan ko silang makausap mismo. Nang hapong iyon pinuntahan ng 2 detective si Direk Leo Fernandez, ang producer na kasama sa dinner. Sa isang coffee shop sa Quezon City, kinamot ni Direk Leo ang kanyang ulo na tila nahihiya. 3 taon na kasi kaya medyo malabo na, pero natatandaan ko na may tinanggap siyang tawag sa kalagitnaan ng dinner at lumabas siya. Sabi ni Direk Leo habang pinaglalaruan ang tasa. Gaano po siya katagal? Nawala bumalik po ba agad, tanong ni Miguel habang inilalabas ang kanyang notebook.
Mga 1 oras siguro pagkatapos magsimula ang dinner pagkatapos niyang sagutin ang tawag sinabi niyang may emergency daw sa bahay at umalis na siya. Hindi ko na siya nakita pagkatapos nun. Nagitama, ingin ni na Ricardo at Miguel. Isang malaking butas na 4 hanggang 5 oras ang biglang lumitaw sa alibini, Marco Villanueva, na umuwi siya ng 11:00 p.m. Pabalik sa istasyon malalim ang inisip ni Ricardo habang nakatingin sa labas ng bintana. Biglang nag-vibrate ang cellphone sa tabi niya isang tawag mula sa PNP Crime Laboratory. SPO3 De Leon lumabas na ang resulta ng handwriting analysis sa sulat. Kumpirmadong kay Isabel Reyes yun. Nang marinig ang boses ng eksamina nanlisik ang mga mata ni Ricardo. At isa pa nang sinuri namin ang lining ng coat, may nakita kaming interesante. Huminto ang examiner at napalunok ng lawe si Richardo. Ang tahi sa kaliwang lining ng coat ay tila tinanggal at tinahi ulit. Hindi ito yung orihinal na tahi mula sa pabrika. Idinikit ni Ricardo ang telepono sa kanyang tainga at pigil hiningang nagtanong. Sinasabi niyo bang may nakatago sa loob ng lining? Tama po. May nararamdaman kaming isang manipis at matigas na bagay sa loob. Bubuksan na namin ngayon din. Pakbaba ng tawa muling kinuha ni Ricardo ang litrato ngang beige na coat. Hindi lang isang mensahe ang iniwan ni Isabel. Sa gitna ng panganib sa kanyang buhay itinago niya ang isang mahalagang ebidensya sa kalopluban ng lining ng kanyang coat. Noong Oktubre 1, 72002 Huwebes ng umaga tahimik ang paligid ng Recto Avenue matapos ang rush hour. Tinahak ni na SPO3 Ricardo De Leon at PO2 Miguel Santos ang isang makitit at palikolikong eskinita at huminto sa harap ngang isang lumat 3 palapak na gusali. Sa ikalawang palapak binuksan nila ang pinto na may nakasulat na Ati. Jose Di Malanta, Law Office. Sinalubong sila ang amoy ngang papel at lumang kahoy. Si Ati, Di Malanta 48 taong gulang ay tumayo at tiningnan sila sa ibabaw ng kanyang makapal na salamin. Inaasahan ko na ang pagdating ninyo mula sa MPD. Dahil ito sa kaso ninyo. Isabel Reyes hindi ba tanong ng abogado sa mahinang boses habang inilalapak ang tasa. Umupo si Ricardo at inilabas ang kanyang notebook. Tama po, nalaman namin na noong 1999 nag-counseling si Isabel dito para sa divorce. Mula sa isang malalim na drawer kinuha ni Eti, Di Malanta ang isang notebook na may kupas na leather cover. 2 beses siyang pumunta dito noong Hulyo at Agosto ngang 1999. Ang dahilan pananakit ng asawa? Binuksan ng abogado ang notebook at maingat na inilapit kay Ricardo. Noong unang punta niya, tinakpan niya ng makeup ang pasa sa mukha. Pero sa pangalawang pagbisita nakageson na ang kaliwang pulso niya. Isinulat ni Miguel ang mga detalye habang nakakunot ang noo. Habang tinitingala siya bilang idolong bayan isa pala siyang halimaw sa bahay nila malungkot na tumango si Ati. Di Malanta. Lagi siyang tumitingin sa pinto sobrang takot. Sabi niya kapag nalaman daw ngang asawa niya hindi raw siya palalampasin nito. Humahagulgol siya habang pabulong na nagsasalita. Napako ang tingin ni Ricardo sa isang areakot ng Laguna na nakasulat sa isang sulok ng notebook. Attorney kaninong, numero po ito mukhang hindi po kay Isabel. Inayos ang abogado ang kanyang salamin at itinuro ang numero, emergency contact daw. Kung hindi raw siya makontak, dito raw dapat tumawag. Isang mapakakatiwala ang junior daw ang asawa niya. Pagbalik sa istasyon agad na tinunton ni Miguel kung sino ang mayari NG numero. Mabilis na lumabas ang resulta landline, ito ni Benji Cruz, isang dating kasamahan ni Marco Villanueva sa PBA. Si Benji Cruz 31 taong gulang ay nagtatrabaho na ngayon bilang coach sa isang basketball clinic para sa mga bata sa Laguna. Benji Cruz. Bulong ni Ricardo habang isinusuot ang kanyang jacket. Isang paboritong junior ni Marco pero iniwan ng asawa niya bilang emergency contact. May gitara na sa Laguna. Makalipas ang 2 araw sa isang container fan office, sa isang basketball court sa Laguna kaharap ni
Ricardo si Benji Cruz na nakasuot ng pang-ensayo. Nang makita ang police ID biglang nanigas ang mukha ni Benji at hindi mapakali habang kinukutkot ang gilid ng mesa. Madalas kayong makausap ni Isabel, hindi ba? Ang numero mo ang nakalagay sa opisina ng abogado niya. Sabi ni Ricardo na may mataling na tingjing. Napalunok si Benji at tinitigan ang nga batang naglalaro sa labas. Kinakamusta ko lang po si Ate Isabel paminsan-minsan. May mga bagay lang po na kailangan kong itulong sa kanya nang palihim kay Kuya Marco. Natawa ng bahagya si Ricardo at inilapit ang mukha kay Benji. Kinamumusta mo lang pro ibinigay niya ang numero mo bilang emergency contact, mas mabuting sabihin mo na kung ano ang tinatago mo. Ngunit nanatiling tikom ang bibig ni Benji. Umalis si Ricardo na may mabigat na pakiramdam. Samantala isang tawag ang natanggap ng PD. Siya ay si Patricia Santos, 33 taong gulang, na naging kaklase ni Isabel sa isang calligraphy workshop noong 1999. Tumawag po ako dahil sa balita. Bago mawala si Isabel, may nakita po akong kakaiba sa kanya. Nanginginig ang boses ni Patricia sa telepono. Sa isang coffee shop malapit sa workshop nakita ko siyang kausap ang isang lalaki habang may hawak na makapal na brown envelope. Sigurado akong hindi si Marco Villanueva Jun. Agad na nagtanong si Miguel. Naalala niyo po ba ang gitsura NG lalaki? Ano po ang laman NG envelope? Nagalinlangan si Patricia bago sumagot. Matipuno ang lalaki at si Isabel naman ay parang may ibinibigay na huling habilin. Seryoso ang mukha. Ang tanda ko mukhang mabigat yung envelope. Ang madokumentong palihim na inihanda ni Isabel ang misteryosong lalaki at ang butas sa libi ni Marco unti-unting nabubuo. Ang puzzle nang biglang maglabas ng isang mapanirang artikulo si Ricky Gallardo, isang reporter ng isang lokal na tabloid. Pakawalan ng asawa ngang sikat na sports analyst, may kaugnayan sa isang dating kasamahan sa koponan. Paglabas ng artikulo, sumiklap ang opinyon ng publiko at si Marco na tila naghihintay lang ay naglabas ng opisyal na pahayag sa pamamagitan ng kanyang abogado. Sa pahayag ipinahayag ni Marco ang kanyang malalim na kalungkutan, ngunit sa huling pangungusap naglagay siya ng isang tusong patibong. Labis din akong nabigla sa nalaman kong relasyon aking asawa at na isang pinakakatiwala ang kasamahan. Umaasa akong malalantad ang katotohanan. Hinagis ni Ricardo ang diaryo sa mesa at napatawa. Tingnan mo tong gagong to. Nakukunwaring malungkot habang ibinabaling ang sisi kay Benji Cruz. Ang tuso. Muling nakmaneho si Ricardo papuntang Laguna at halos gibain ang pinto ng opisina ni Benji. Benji Cruz, yung senior mong tinuturing mong kuya, idinadawit ka ngayon sa pakawalang asawa niya. Mananahimik ka pa rin ba, sigaw ni Ricardo at napasupsop si Benji sa mesa. Nanginginig ang nga balikat habang umiyak. Ang sigawan ng mabata sa labas ay humalo sa hagulgol ni Benji na lumikha ng isang kakaibang eksena. Si Ate Isabel. Araw-araw siyang binubagbok. Sabi niya, kapag nalalasing daw, si Kuya Marco, parang hayop daw, kung tratuhin siya, humagulgol si Benji. Tumatawag siya sa akin humihingi ng tulong. Pero natatakot ako kay Kuya Marco kaya wala akong nagawa. Dahil sa testimonya ni Benji, naging malinaw na ang relasyon nila ni Isabel ay hindi isang bawal na pag-ibig kundi isang despradong pahingi ng saklolo. Habang hinihimas ni Richardo ang balikat ni Benji, isang tawag ang dumating mula sa istasyon. Binuksan ng PNP Crime Lab ang lining ng coat at natakpuan sa loob ang isang maliit na cassette tape. SPO 3 de Leon, maganda ang kondisyon ng tape. Nakasial sa plastik kaya posibleng ma-recover ang laman. Sa excited na boses ng examiner bumilis ang tibok ng puso ni Ricardo. Itinaya ni Isabel ang kanyang buhay para iwanan ang katotohanang nakapalop sa maliit na tape na iyon. Napapikit si Ricardo at inalala ang beige na coat na naktiis ng 3 taon sa malamig na estante ng isang laundry shop.
Noong Nobyembre 3, 2002 linggong gabi isang tawag ang bumasak sa katahimikan MPD Homicide Division. Isang lalaki ang pabulong na nagsalita sa duty officer. Si Marco Villanueva, sangkot siya sa game fixing noong 1996 at 1997 seasons. Nalaman lahat ni Isabel ang tungkol, diyan bago siya mawala. Mabilis na kinuha ng duty officer ang kanyang panulat ngunit malamig na sumagot ang lalaki. Ang kailangan nyo lang malaman ay nasa PBA ako nung mga panahong iyon. Trabaho nyo na ang mag-imbestiga. Biglang naputol ang tawag. Nang subukang itres na laman, nilang galing ito sa isang payphone sa Maynila. Kinabukasang pagkikabasa, NG. Logbook, Chinavag. Nispo 3. Ricardo de Leon Cipo 2 Miguel Santos. Migihalungkatin mo lahat ng PBA game records mula 1996 at 1997. Lalo na yung mga laro ni Marco Villanueva at mga sports articles noon. 2 araw na halos mamula ang mga mata ni Miguel sa paghahanap hanggang sa may nakita siyang isang kahina-hinalang record mula sa huling bahagi ng 1997 season. Sir, tingnan niyo po to. Isang laro noong Setyembre 1997. 10 minuto pa lang sa second half na fallout si Marco Villanueva dahil sa isang napakawalang kwentang foul. Inilatak ni Miguel ang printout sa mesa ni Ricardo. Nang tiningnan ko ang mga arkive biglang nagbago ang betting odds para sa larong tunong gabi bago ang laro. Kitang-kita na hindi normal. Matagal na tinitigan ni Ricardo ang mga numerong minarkahan ng highlighter. Kung totuto babaliktad ang buong kaso, hindi lang dahil sa pambubugbog kaya gustong makipag-iwalay ni Isabel. Sumandal si Ricardo at napatawa. Nalaman ni Isabel ang tungkol sa game fixing para kay Marco, kapag pumutok, to hindi lang pagiging komentator ang mawawala sa kanya kulungan ang baksak niya. Kaya gagawin niya ang lahat para pigilan yun. Makalipas ang 3 araw muling pinuntahan ni Ricardo si Benji Cruz sa Laguna. Nang makita siya na paatras si Benji na tila takot. Nandito ako para sa game fixing. Benji, hindi mo na to may tatago kaya magsalita ka na. Nakatayo si Ricardo sa pinto at napaupo. Nalang. Si Benji sa isang upuan. Abang nakatakip ang muka. Humagulgol si Benji bago nagsalita. 1997 po yun. Inutusan ako ni Kuya Marco. Sinabi niyang sadyaing gumawa ng foul para sirain ang takbo ng laro. Bilang junior niya, akala ko lahat ng yutos niya kailangan kong sundin. Habang nakayuko si Benji lumapit si Ricardo. Alam din ba ni Isabel ang tungkol dito? Tumingala si Benji na may namumulang nga mata at bumuntong hininga. Bago siya, mawala tumawag siya sa akin. Sabi niya, may nakita raw siyang isang notebook sa drawer ng asawa niya na puno nga, mapetsa at halaga. Tinanong niya ako kung ano yun, pero sa takot ko sinabi kong hindi ko alam. Hinampas ni Benji ang kanyang tuhod sa pagsisisi habang tahimik na lang na itinala ni Ricardo ang kanyang salaysay. Noong Nobyembre 5, nakipakita si Ricardo sa isang opisyal ng PBA sa isang coffee shop sa Makati. Umamin ang opisyal na may natanggap silang report noon at nakaroon ng internal investigation. Pero dahil kulang sa ebidensya, pinatahimik na lang nga nakatataas. Kinuha ni Ricardo ang dokumento at agad na ipinatawag si Marco Villanueva bilang isang person of interest. Noong Nobyembre, dumating si Marco sa interrogation room na nakasuo ng malinis na coat at may ngiti pa sa labi. Game fixing, SPO3, De Leon. Gumagawa ka ba ang nobela anong kinalaman ng pakawala nga? Asawa ko Sam nga, alegasyon nung player pa ako pasigaw, nasabi ni Marco ngunit ang kanyang abogado ay hindi mapakali. Tinitigan ni Ricardo si Marco at sinabing hindi lang isang sulat ang nakuha namin sa coat ni Isabel. May nakuha rin kaming isang chassis tape. Sa isang iglap bahagyang nanginig ang daliri ni Marco. Mabilis niyang tiningnan ang kanyang abogado na biglang tumigil sa pag-ayos ng papeles.
Tatawagin ka namin ulit kapag na-recover na ang laman ang tape. At sa pagkakataong yun baka hindi ka na person of interest. Malamig na babala ni Ricardo. Umalis si Marco na may matigas na ekspresyon. Nang gabing iyon nahuli, na reporter na si Ricky Gallardo, si Marco na palihim na nakikipakita sa ina nitong si Aling Remedios sa isang restaurant sa labas ng Maynila. Nausap sila ng seryoso sa loop ng 40 minuto. Kinabukasan tumawag ang PNP Crime Lab. SPO 3 de Leon nagtagumpay kaming ay recover ang ilang bahagi ng usapan sa tape. Pero para makuha ang buong, nilalaman kakailanganin pa namin nga 2 linggo. Ibinaba ni Ricardo ang telepono at tumingin sa labas. Ang tape na naglalaman ng huling boses ni Isabel, sa araw na makumpleto ito ang maskara ni Marco Villanueva, ay tiyak na madudurok. Tinitigan ni Ricardo ang litrato ni Marco at bumulong. Malapit na. Ang katotohanan ng gabing itinago mo. Noong Nobyembre 14, 2002, Huwebes ng umaga isang babae ang biglang dumating sa MPD. Nakasuot ng kulay abong jacket at itim na pantalon, hawak ang isang plastic bag na may ilang pirasong dalandan. Ito ay si Aling Remedios, 64 na taong gulang. Gusto ko sanang makausap ang homicide detective. May sasabihin ako. Pagkatapos isang tawag, bumabas sina Ricardo at Miguel sa interview room. Nakaupo na si Aling Remedios, maingat na inilagay ang plastic bag sa kanyang kandungan. Ginang Villanueva, malamig po ang panahon, bakit po kayo naparito, tanong ni Ricardo. Inilagay ni Aling Remedios ang plastic bag sa hilid mesa. Pagkatapos ng ilang pag-alinlangan pumikit siya at nagsalita. Ang pagkawala ng manugang ko, kasalanan ko po lahat yun. Ako po ang may sala. Natigilan ang panulat ni Ricardo. Maari niyo po bang ipaliwanag? Nung gabing iyon ng 1999, sabi ni Ricardo habang inilalapit ang katawan. Gabing ng Oktubre 2, pumunta ako sa bahay ng anak ko. May sasabihin ako sa manugang ko. Nakatingin lang si Aling Remedios sa kanyang nakamay. Tinanong ko siya kung kailan sila makakaanak at sinabi kong huwag na niyang babanggitin ang tungkol sa divorce. Sinigawan ko siya. Kumuha si Aling Remedios ng panyo. Sa unang pagkakataon sinagot niya ako. Sa sobrang galit ko sinampal ko siya. Tapos kinuha niya lang ang handbag niya at umiyak na lumabas. Yun na ang huli. Ang salaysay ni Aling Remedios ay detalyado mula sa damit hanggang sa kulay ng sapatos ng manugang. Tiningnan ni Miguel si Ricardo, ngunit lalong lumamig ang ekspresyon nito. Paglabas ng interview room, nagkaroon ng debate. Kung ganun kadetalyado ang sinabi ng biyenan, ibig sabihin naglayas na si Isabel. Mawawala ang kaso laban kay Marco. Sabi ng isang junior detective. Umiling si Ricardo. Hindi. Masyadong malinis ang script kaya amoy kasinungalingan. May 3 butas ang testimonya niya. Tumayo si Ricardo sa harap ng whiteboard. Una, taga-Batangas si Aling Remedios. Mahigit 2 oras ang biyahe papuntang Maynila. Bigla siyang pupunta ng ganoong oras nang walang pasabi. Ikalawa, sabi niya handbag lang ang dala ng manugang niya. Pero sabi ni Marco noon nawawala ang passport at ilang damit. Hindi tugma. At ikatlo, tiningnan ni Ricardo si Miguel. Itinago niya ang pananakit ng anak niya at isinisi lahat sa ugali ng manugang. Ito ay isang tipikal na depensa. Migi, hanapin mo lahat ng bus at train records mula Batangas papuntang Maynila noong Oktubre 2, 1999. Alamin natin kung totoong bumiyahe si Aling Remedios. Naalala ni Ricardo ang report ni Ricky Gallardo tungkol sa lihim na pakikita. Alam na niya kung ano ang ibig sabihin ng biglaang pag-amin na ito. Makalipas ang 2 araw, isa pang bisita ang dumating. Ang ina ni Isabel, si Aling Belen, dala ang isang maliit na kahon. Detective, hindi po ako mapakali kaya dinala ko na to.
Magasulat po ito mula sa anak kong si Isabella. Mula sa kahon kinuha ni Aling Belen ang isang naninilaw na sulat. May postmark ito na Setyembre 18, 1999, 2 linggo bago mawala si Isabel. Binuklat ni Ricardo ang sulat. Inay, mag-ingat po kayo palagi. At kung may mangyari sa akin pakiusap, kontakin niyo po ang address na ito. Sa ilalim nakasulat ang isang address sa Antipolo. Nanlaki ang namata ni Ricardo. Ito yung address ng rest house na nasa sulat sa quote sigaw ni Miguel. Tama po eksakto sa address ng rest house na nakapangalan kay Marco Villanueva sa titulo. Napatayo si Richardo. 3 address na tumuturo sa isang lugar. Hindi to nakataon lang. Mag-apply na tayo ng search warrant. Agad silang nagmaneho papunta sa Antipolo. Ang two-story na bahay ay tila abandonado na napapaligiran ng matataas na damo. Pagpasok nila sinalubong sila ng amoy ng alikabok. Dumiretso si Ricardo sa basement. Sa isang sulok may isang paresong sapatos pambabae. Nang itutok niya ang flashlight, nakita niya ang isang tuyo at mamula-mulang mansa sa sahig. Sir, tingnan niyo po yung padersigaw ni Miguel. Iba ang kulay ng semento dito. Lumapit si Ricardo. Maingat na tinanggal ng mga taga-crime lab ang semento na tila minadaling ipinahid. Salop ng isang butas na takpuan nila ang mga labingang tao na nakabalot sa isang malaking plastic bag. Ang kakilakilabot na pangyayari na itinago bilang paglalayas sa loop ngang 3 taon ay sa wakas ay nabunyag. Nang kumalat ang balita, naglabas ng pahayag si Marco. Nakalimutan ko na pong pag-ari ko ang rest house na yan at hindi ko na po yun napuntahan sa loop ng maraming taon. Ginkrumple ni Ricardo ang diaryo at tinapon sa basurahan. Tumawag ang crime lab. 1 linggo na lang at makukumpleto na ang recover sa tape. Alam ni Ricardo na malapit na ang pagbaksa ni Marco Villanueva. Noong Nobyembre 25, 2002 Lunes ng umaga, isang tawag mula sa PNP Crime Lab ang bumasak sa tensyon. SPO3 de Leon 85% na po naming na-recover ang tape. Pwede na pong pakinggan ngayon. Agad na nagimaneyo sina Ricardo at Miguel. Salop ng soundproof na audio lab ibinigay sa kanila ang 2 headset. Nang i-play ang tape, isang static na tunog ang unang narinig at pagkatapos ang boses ang isang babae, si Isabel. Kahit may ingay, malinaw ngunit nanginginig ang kanyang boses. Agosto 15. Ngayong gabi sinaktan ako ang asawa ko sa sala. Sinipa niya ako sa kaliwang tagiliran. Idiniini Ricardo ang headset. Inirecord ni Isabelle ang apat na insidente na pananakit mula Agosto 15 hanggang Settembre 12, 1999. Setyembre 3. Nakita ko ang isang notebook sa drawer ng asawa ko. May mga petsa ng laro, halaga at pangalan ng isang Mr. Wang. Alam ko na kung ano ang ibig sabihin nito. Ang boses ni Isabel ay kalmado, ngunit ang kanyang pahinga ay nakpapakita ang matinding takot. Pagkatapos ng unang bahagi, nagsimula ang ikalawang bahagi at biglang nagbago ang lahat. Ano to, bakit na sayo? Ang divorce papers, isang galit na sigaw ni Marco ang umaling aungaw. Hindi ko na kaya to. Gusto ko nang tapusin ang buhay na to na sinasaktan mo, umiya na sagot ni Isabel, kasunod ng matuno ngang kalabo at basak na gamit. At dun binitiwan ni Isabel ang kanyang huling alas. Nakita ko ang sikretong notebook mo sa opisina mo. Alam ko ang lahat. Biglang tumahimik ang lahat. Pagkatapos ng 3 segundo muling nagsalita si Marco, mababagal at kasing lamig ng yelo. Anong nakita mo? Magsalita ka ng maayos. Manggapit sanang laro pra pangalan ni Mr. Huwag lahat nakita ko. Gusto ko lang umalis ng tahimik. Nanginginig na sabi ni Isabel. Napatawa si Marco. At doon natapos ang recording. Tinanggal ni Ricardo ang headset at matagal na tinitigan ang player. Si Miguel naman ay nakayuko ng ginghinig ang magakamao. Ang boses sa tape ay 100% tugma kay
Marco Villanueva, sabi en expert. Tumayo si Ricardo at kinuha ang report. Noong Nobyembre 27 muling dinala si Marco sa interrogation room, hindi na bilang person of interest kundi bilang suspect. Nawala na ang kanyang ngiti. Inilatak ni Ricardo ang nga ebidensya. Una ang resulta ng voice analysis. Kumpirmadong boses mo to. Ikalawa ang resulta ngang DNA test sa mga butong nahanap sa Antipolo. Kumpirmadong si Isabel Reyes yan. Napalunok si Marco. Baka pakayan? Pwedeng ginaya lang ang boses ko? Napangisi si Ricardo. Inasahan na namin yan. Kaya inihanda namin to ang alibi ni Benji Cruz. Inilapa ni Ricardo ang nga testimonya. Noong gabing iyon, nasa isang basketball training camp sa Laguna si Benji. Imposibleng mapunta siya sa Maynila o Antipolo. Natulala si Marco. Napababangang panulat ang kanyang abogado. Marco, alam mo ba kung ano ang huling sinabi ni Isabel? Sa tabi naniniwala raw, siyang lalabas ang katotohanan. Nagsimulang manginig ang panga ni Marco. Ang huli mo bang gustong sabihin sa asawa mo ay ang ibintang ang lahat kay Benji Cruz? Pagkatapos ang 4 na oras bumalik si Marco mula sa isang maikling pakikipag-usap sa kanyang abogado. Baluktot ang kanyang magabalikat, walang buhay ang mga mata. Ang sinabi ng nanay ko, ako po ang nautos sa kanya. Hindi po siya pumunta sa Maynila nung gabing yun. Mahinang pag-amin ni Marco, pero mahal ko ang asawa ko. Pinipigilan ko lang siyang umalis. Ngunit inilabas ni Ricardo ang kanyang huling alas. Ang mansa ng dugo sa sahig ng basement ay tumugma sa DNA ng mabuto. At ang sementong ginamit sa pader ay gawa noong Oktubre 1999. Sa tingin mo, ba nakataon lang ang lahat ng ito? Tanggalin mo na ang maskara mo, Marco. Ang tanging maririnig na lang ay ang ugong ng ilaw. At ang madaliri ni Marco ay walang lakas na bumaksak sa mesa. Ang kasikatan ngang star player ay naglaho sa malamig na hangin ng interrogation room. Noong Nobyembre 28, 2002, 1:17 AM. Pagkatapos ngang 12 oras yumuko si Marco Villanueva at bumuntong hininga. Nagsimula ang lahat nung huling linggo ngang Setyembre, mahinang sabi ni Marco. Naging madalas ang pag-alis ni Isabel. Dati kahit paglabas ng bahay kailangan pa niyang magpaalam sa akin. Dahil sa hinala, hinaluhog ko ang bag niya at nakita ko ang business card ng isang law office sa Recto. May mga sulat din tungkol sa divorce counseling. Nagsimulang manginig ang mga daliri ni Marco. Nang araw ding iyon, pumasok ako sa office ko. Ang notebook na laging nakaayos sa isang sulok ng mesa, ko bahagyang gumalaw. Sigurado akong may gumalaw nito. Ano po ba talaga ang nakasulat sa notebook na? Yan tanong ni Ricardo, pumikit si Marco. Mga petsa ang laro, at halaga yung perang natanggap ko sa game fixing. Kaya natakot. Kana baka nakita ni Isabel ang maruming. Record na yon tumango si Marco. Hindi lang divorce ang kinatatakutan ko. Kapag nalaman ng publiko ang pambubukbok ko, mawawala ang trabaho ko? Bilang komentator. At kapag pumutok pa ang game fixing, hindi lang ako makukulong habang buhay akong ibaban sa PBA, mawawala ang pangalang Marco Villanueva. Noong Oktubre 2, pagkatapos ang taping, umalis ako sa dinner. Tumawag ako kay Isabel sa isang payphone at sinabing makita kami sa rest house sa Antipolo, hindi sa bahay namin. Bakit siya pumayag na pumunta sa ganoong kalayong lugar? Nagsinungaling ako. Sinabi kong pipirmahan ko na ang divorce papers. Pumayag siya. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Marco. Sandaling binitawan ni Ricardo ang kanyang panulat at inisip ang mga pangyayari noong hapon ng Oktubre 2, 1999. Noong hapon ng Oktubre 2, 1999 sa kanilang apartment sa Makati, narinig ni Isabel ang malamig na boses ng asawa sa telepono. Alam niyang hindi basta-basta papayag sa divorce ang isang taong mas mahalaga pa ang reputasyon kaysa sa buhay.
Nagmamadali niyang binuksan ang aparador at muling sinuri ang lining ng kanyang bege na coat. Sa ilalim ng magaspang na tahi naramdaman niya ang tape na naglalaman ng tunay na pagkataong ang niyang asawa. Isinukbit niya ang kowat sa kanyang braso at nangakong hindi na babalik sa bahay na iyon. Pagpasok niya sa Aling Sion's laundry shop sa Quiapo Maputlaman, ang kanyang mukha nanlilisik ang kanyang nga mata. Naku iha na pasyal ka. Medyo malamig na ang panahon ah. Aling Sion pakitago po, muna itong coat. Huwag na huwag nyo pong lalabhan itago nyo lang po. Hindi lalabhan bakit naman naktakang tanong ng matanda. Hayaan nyo lang po, diyan hanggang sa tawagan ko kayo. Babalikan ko po to bago matapos ang taon. Nagbayad si Isabel ng sapat at tinanggap ang resibo. Habang isinusulat ng matanda ang babalikan neng, may-ari sandaling huminto si Isabel. Ipinasok niya ang kamay sa bulsa at habang isinusulat ang bawat letra sa isang maliit na papel tila mapupunit ito sa diingang kanyang panulat. Kung hindi ako makabalik ng buhay ang coat na ito ang hahatol sa iyo. Ipinasok niya ang nakatuping papel sa bulsa ang kanyang huling pananggalang. Iha may sakit ka ba ang putla mo? Ngumiti ng bahagya si Isabel. Salamat po Aling Sion. Pakiingatan po. Iyon ang huling pagkakataong nakita, ang kanyang laikot sa laundry shop. Bumalik ang eksena sa interrogation room ng 2002. Mangga 7, 30 PM umalis ako sa dinner at nagmaneho papuntang Antipolo. Pagdating ko nandun na si Isabelle. Humina ang boses ni Marco. Nang makita niya ako tinanong niya kung totoo papayag na ako sa divorce. Muha siyang masaya. Anong isinagot mo sigaw ni Ricardo? Imbes na sumagot nilok ko ang pinto. Tapos kinaladkad ko siya, pababa sa basement. Sa basement sumigaw siya. Sabi niya isisiwalat niya sa media ang laman ng notebook. Tinitigan ni Marco ang kanyang makamay. Nawala ako sa sarili. Sa takot na matapos, ang lahat para sa akin sinakal ko siya. Ang makamay ni Marco ay tila may sinasakal sa hangin. Tahimik na isinara ni Ricardo ang autopsy report na nagsasabing bali ang leak ng biktima. Anong ginawa mo pagkatapos may isang maliit na espasyo sa pader ng basement? Dun ko siya inilagay at tinakpan ng sementong dala ko. Paano mo itinapon ang cellphone at magagamit? Niya dinuro ko ang cellphone at itinapon sa ilog. Yung ilang damit at passport inilagay ko sa isang bag at itinapon din. Kinabukasan nag-report ako na naglayas siya. Kailan mo inihanda ang semento biglang na iba? Ang mata ni Marco, ang totoo. Ilang araw bago yun bumili na ako. Inihanda mo na kung sakaling hindi maging maganda ang usapan nyo. Hindi na nakasagot si Marco. 3:00 AM isinuot na sa kanya ang posas. Paglabas niya, malayong-malayo na siya sa idolo ng bayan, nakilala ng lahat. Tinawagan ni Miguel, ang ina ni Isabel. Ginang Reyes si PO2 Miguel Santos po ito. Maari nyo na pong iuwi ang anak ninyo. Isang mahabang hagulgol ang narinig sa kabilang linya habang sumisikat ang araw sa Maynila. Noong Abril 2003 sa Manila Regional Trial Court, puno ang courtroom. Sa upuan ni akusado na kaupo, si Marco Villanueva Cupas ng dating kasikatan. Your Honor, ang akusado po ay nasa ilalim ng matinding pressure dahil sa pananakot ng biktima. Ang trahedya ay isang aksidente hindi sinasadya sabi ng kanyang abogado. Prosecution tanong ng hukom. Aksidente ilang araw bago ang insidente na handa na ang akusado ng semento at manggagamit. Paanong magiging aksidente ang isang bagay na binalak ito ay isang planadong krimen? Hindi na nakaimik si Marco. Maya-maya ipinarinig sa courtroom ang tape. Agosto 15. Ngayong gabi sinaktan akong asawa ko. Sa ikatlong hanay napakagatlabi ang ina ni Isabel. Natatakot ako pero naniniwala akong kapag narinig itong mundo lalabas ang katotohanan. Sa huling pangungusap ni Isabel tumahimik ang buong korte. Napayuko ang kanyang ina nanginginig ang manggabalikat. Noong Hulyo 2003 ibinaba ang hatol.
Ang akusadong si Marco Villanueva ay hinahatulan ng habambuhay na pagkabilanggo. Napaupo si Marco at kinaladkad siya palabas ng mga guwardiya. Ang kanyang ina si Aling Remedios ay napawalang sala dahil sa batas na nag-exempt sa mga kamag-anak sa kasong obstruction of justice. Sa labas na paupo na lang siya sa sahig, nakatingin sa kawalan. Ang pagbagsak ni Marco ay hindi natapos dun. Opisyal siyang inalis sa lahat na record ng PBA. Si Benji Cruz naman bagamat nagsisisi, ay habambuhay ding pinakbawalan na maglaro. Umalis siya sa pagiging coach at namuhay ng tahimik ngunit taon-taon dinadalaw niya ang puntot ni Isabel. Si Ricky Gallardo ang reporter ay tumigil sa pagsusulat ng sismis at nagsimula ng isang serye tungkol sa domestic violence na naging dan para baguhin ang police manual sa mga missing persons case. Noong 2005, araw ang pagreretiro ni SPO Tiga Ricardo de Leon, tinanong siya kung anong kaso ang hindi niya malilimutan. Yung kaso ni Isabel Reyes. Yung big nakot sabi niya, kung naging mas masigasik lang ako noong 1999 sana mas maaga siyang naibalik sa pamilya niya. Hanggang ngayon nakabaon pa rin niya sa dibdib ko. Kahit retirado na patuloy niyang kinakamusta ang ina ni Isabel. Noong taglagas ng 2003 inilagay ni Aling Belen ang mga labi ng kanyang anak sa isang columbarium. Sa loob ng 3 taon nagsinungaling ako sa mga kapitbahay na nasa abroad, si Isabel at mayos ang buhay niya, bulong niya. Ngayon hindi ko na kailangang magsinungaling pa. Nakakalungkot pero gumaan ang pakiramdam ko. Anak mapahinga ka na. Ang Aling Sion's laundry shop ay nagsara na rin. Sa huling araw hinaplos neng matanda ang mabakanteng estante. Ang gamit neng, iba hindi dapat basta-basta tinatapon hanggat hindi bumabalik ang may-ari. Ang simpleng paninindigang, iyon ang nag-ingat sa katotohanan sa loob ng 3 taon. Dumating ang taglamingang 2003. Si Aling Belen ay tumatawid sa isang kalsada, may dalang isang supot ngang mainit na turon ang paborito ni Isabel. Paminsan-minsan bumibili siya nito at iniwan sa puntot ng anak isang tahimik na paraan ng pakikipag-usap. Ito ang pinakahuling sagot ng isang ina sa anak na bumalik pagkatapos ng 3 taong katahimikan. Kumusta ang kwento natin ngayon noong Oktubre 2, 1999? Alam ni Isabel na baka hindi na siya makabalik. Alam niyang kung pupunta siya sa pulisya ituturing lang itong isang simpleng away mag-asawa, kaya ipinakatiwala niya ang kanyang huling tini sa isang lumang estante ng isang laundry shop, isang kot, isang tape at isang kapirasyong papel sa loob nito ang naktis sa loob ng 3 taon at naglantat sa tunay na pagkataong isang lalaki. May magsasabing swerte lang gito. Paano kung mas maagang naksara ang laundry shop? Paano kung hindi ipinasok ng matanda ang kanyang kamay sa bulsa ngunit naniniwala akong hindi ito swerte? Ito ay ang paninindigan ng isang matanda, ang hindi mapakaling konsensya ng isang veteranong pulis at higit sa lahat ang despradong kagustuhan ng isang babae na mag-iwan ng ebidensya sa gitna ng matinding takot. Hindi na nakabalik si Isabel Reyes sa laundry shop, ngunit ang tsoat na iniwan niya ay tumayo para sa kanya. Sa korte nagpatuto sa katotohanan at sa huli ay nagkamit ng hustisya. Ang katahimikang ikinulong sa pader at ang sigaw na tinabunan ng semento ay hindi na natiling nakatago magpakailanman. Minsan matagal bago dumating ang katotohanan. Ngunit hanggat may isang taong hindi sumusuko palagi itong babalik sa dapat nitong kalagyan. Tulad ng bag na coat na naghintay sa may-ari nito sa dilim sa loob m 3 taon. Kung may nakikinig hanggang sa huli saan man kayo naroroon,